Hello guys, meron lang akong gustong sagutin patungkol sa mga binibitawan daw na question ng mga Daribillers patungkol sa akin. Ewan ko kung bakit nagkasya na lang sila sa question and answer. Asan na yung hamon nyo na debate? Lumubog na sa kumunoy. Anyway, panoorin natin at pakinggan yung sinasabi daw nila ng mga question and answer. Wala kay Julius Carter. Kinukontra niyo ba ito sa 1:20 talatang 17? Sinabi sa kanya ni Jesus, huwag mo akong tipuin, sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ngunit pumalun ka sa aking mga kapatid at sabihin mo sa kanila, aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, at aking Diyos at inyong Diyos. Ang Panginoong Kristo ay may kinikilalang Diyos, yun ay ang kanyang Ama. Gayon din ang sinabi niya sa kanyang mga kapatid sa iglesia na ang kanyang Ama ang kilalanin nilang tunay na Diyos. Ibig sabihin po dito, Pastor Ted Arnold, ang argument niya is una, si Kristo ay hindi pwedeng maging tunay na Diyos sapagkat may pinakikilala siyang Diyos. Ibig sabihin, kung siya ay kikilala ng Diyos tapos may kinikilala ng Diyos si Kristo, edi magiging dalawa ang Diyos. Ito yung nagiging line of argument niya. Ikalawa, ang ipinakilala niyang tunay na Diyos, hindi daw yung kanyang sarili patay sa talatang ito, kundi ang Diyos Ama. Yun din daw ang kanyang ipinakilala sa kanyang mga kapatid sa iglesia. Dito ay pinapakita na sa talatang ito ay hindi daw tunay na Diyos si Kristo sapagkat may kinikilala siya Diyos at yung Diyos na yun, which is ang Ama, ang ipinakilala niya sa kanyang mga kapatid sa iglesia. Ano po masasabi po natin dito, Pastor? So, salamat. Ayos yung effort. Talagang mabusising pinanood nila yung aking mga video. Ito yung sinasabi nila na mga question na gusto nilang sagutin. Nagbibigay sila ng tanong patungkol sa mga video na aking mga ipinopost. Tataka kasi ako, may mga video kayo noong nakaraan na sinasabi po ninyo na ayaw mo ba, Raymond Kada, na sagutin live ang mga question mo sa amin? Bakit sige daw ako upload? Bakit hindi daw ako humarap sa kanila? Yan. Pero tingnan nyo, kinakain nyo yung sarili nyong paninindigan noong una. Kasi eto, nagkakasya na lang kayo dito. Sumasagot na kayo sa aking mga video. Samantalang noong una, kaya nyo ko hinamon sa debate. Kasi gusto nyo sagutin live, actual, kaharap ako. Mapa-online man yan or face-to-face, gusto nyong maliwanagan ako patungkol sa aking mga ibinabato against INC. Pero tingnan nyo mga kaibigan, wala na yung kanilang paninindigan na sagutin yung aking mga argument sa harap ko. Ginagawa na nila yung pagsagot sa aking mga video. Naalala ko lang, di ba sabi po ninyo is huling video nyo na yon, yung huli nyong sagot sa akin, kasi para hindi ko na kayo ma-content at mapagkakitaan. Ba't ngayon gumagawa kayo ng paraan para matalaki ko kayo? Hindi kaya parang kayo yung may motibo talaga? Kasi ayaw nyo na i-content ko kayo para pagkakitaan, pero obvious ito, binibigyan nyo ako ng idea para talakayin kayo ulit. Ang kagandahan nito, kapag sumagot ako, meron kayong ipapollow up. Ibig sabihin, ang intensyon na pagkakitaan, wala pala sa akin, nasa inyo. Bakit? Kasi gumagawa kayo ng video para sumagot ako at meron kayong panibagong content for the views. Marami itong question. Itong pang number 7, gusto ko siyang ibukod na sagutin. Then yung ibang mga question, sabay-sabay ko po siyang bibigyan ng reaction. Itong number 7, kasi medyo na-curious ako dito gawa ng ang ididiin talaga nila dito, hindi yung video ko kundi yung mga bibitawang salita nitong pastor po namin, si Pastor Ted. Ngayon, para mas maintindihan po ninyo, ituloy ko po yung video. Brother, sa iyong magandang katanungan doon sa sinabi ng ating kaibigan na nanonood sa ating gawin ito. Matitingnan po natin maigi ang konteksto nitong kanyang binabanggit na salita. Ito yung panahon na kung saan yung ating Panginoon ay nabuhay mula sa pagiging patay. No? At nung mabuhay ito, inalap ito ng mga alagad, at nung makita ka ni Tomas, ay, siyempre si Tomas, kilala naman natin si Tomas, diba, na talagang hindi siya maniniwala hanggang hindi niya makita. To see is to believe siya. Yun ang kanyang paniniwala. Pero kung bibigyan natin dito sa video. Ayan, pansinin po ninyo. Ito paliwanag ni Pastor Ted na yung konteksto daw ng muling pagkabuhay ng Panginoong Kristo, ito ay related doon sa issue patungkol kay Tomas. Yan, pakinggan nyo maigi kung ano po yung kanilang ibabato po dito. Ito po, tuloy ko yung video. Tomas, pero kung bibigyan natin dito sa video Tomas. Yan, ulit-ulit pa. Kung bibigyan natin dito sa video Tomas. Sa video Tomas. Sa video Tomas. Sa video Tomas. Sabi niya dito ay
Tingnan natin, sabi dito sa kanya ay huwag mo muna akong ituin hanggang hindi ako makapunta sa aking ama, na inyong ama, na aking Diyos, na iyong Diyos. Malinaw po ang paunang salita ng Nung sinabi ni Pastor, Tomas, huwag mo muna akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Ito yung ididiin po nila. Ngayon, ituloy po natin kung ano yung kanyang ibabato po dito patungkol sa pahayag ni Pastor Ted. inyong teacher, Mr. Raymond Cada ng Seventh-day Adventist, ang paunang salita niya para ipaliwanag ang Juan 20:17 ay ganito. Sabi ng inyong pastor na si Ted, sabi niya, kung titignan po natin, sabi niya dito, sabi niya, Tomas. Yan po ang sabi ng inyong teacher, Mr. Raymond Cada. Kung titignan po natin, sabi niya dito, sabi niya, Tomas. Lumalabas po na ang kausap ni Kristo sa Juan 20:17 ayon sa paunang salita ng inyo, teacher, ay si Tomas ang kausap ni Kristo sa Juan 20:17 na ang pangungusap nga ay huwag hipuin si Kristo. Kaya ang tanong ko po, bakit po hindi ninyo itinuwid ang teacher ninyo na si Maria Magdalena ang kausap ni Kristo sa Juan 20:17 at hindi po si Tomas? Bakit po? Ayan, ito yung una niyang argument. Bakit daw hindi ko itinuwid si Pastor Ted na ang kausap dito ni Kristo sa Juan 20 talatang 17 ay si Maria Magdalena at hindi si Tomas? Kasi sinabi kasi ni Pastor, Tomas, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakakit sa Ama. Yun po ay mababasa sa aklat ng Juan 20 talatang 17. At sa tagpong yon, ang kausap po ni Kristo ay hindi si Tomas, kundi si Maria Magdalena. Sana pag kami nakapanood nito, wag i-clip yung aking mga sagot po dito. Ang problema kasi baka i-clip nila yung portion na sasabihin ko para ipaliwanag po ang video po na ito. Buuin po natin, ituloy po natin yung kanyang video. Hindi ninyo itinuwid ang pagkakamali ng tinatawag ninyong Pastor Ted? O di kaya, baka hindi rin po ninyo alam na si Maria Magdalena ang kausap ni Kristo at hindi si Tomas? Ayan, napanood nyo? Ito po yung kanilang pahayag patungkol sa isang video na aming ipinost doon po sa may Phase 2 Sunshine Bill Seventh-day Adventist Church. Pagkakataon din po ito kung gusto nyo po na masagot ang iba't ibang katanungan, mapakinggan yung iba't ibang kasagutan sa bawat tanong ng iba't ibang sekta patungkol sa Seventh-day Adventist, belief, paniniwala, doktrina ng Seventh-day Adventist. Pwede nyo pong sundan po kami sa page po na ito, Phase 2 Sunshine Bill Seventh-day Adventist Church. Marami po kayong matututunan po sa page po na ito. Ngayon, balik tayo doon sa kanilang argument. Para hindi po malito yung mga viewers, dito po ay meron silang ibinigay na question. Saan po galing yung question? Doon sa pahayag ni Pastor Ted, pastor ng Seventh-day Adventist. Ang sabi niya dito sa Juan 17, ang sabi niya, Tomas, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Yan. Ito yung pahayag ni Pastor Ted. Ngayon, ang issue nila na itinatanong is, bakit hindi ko daw itinuwid si Pastor Ted na ang kausap ni Kristo sa Juan 20 talatang 17 sa tagpong iyon ay hindi si Tomas, kundi si Maria Magdalena. Ikalawang argument nila, o baka hindi ko rin alam. Kumbaga si Pastor Ted, hindi niya yun alam, hindi ko itinuwid kasi hindi ko rin alam na ang kausap doon sa tagpong iyon ay si Maria Magdalena at hindi si Tomas. Di ba? Mapapansin po ninyo, ganito nila gusto ibato itong argument na ito. Ito ay question number 7. Sabihin, maraming question ito, hindi ko alam kung ilang question ito, pero gaya ng aking binanggit, sasagutin ko po ito ng bukod patungkol sa maraming question nila patungkol sa aking mga video. Ibubukod ko po ito kasi para hindi ma-misinterpret ng marami. Sasagutin natin yung mga video nila, gagawan po natin ng reaction po yan. Pero gaya na binanggit, ibinubukod ko po ito. Pangalawa po ito na ibinukod ko. Yung isa naman is yung pagputol nila sa aking video at pinalabas na itinuturo ko daw na si Satan ang pinapantayan niya is yung Biblia. Meron po akong sagot po niyan na naka-upload din po sa aking page. Ngayon, balik po tayo dito. Ano po yung masasabi po natin dito? Sa katotohanan, doon po sa John 20 verse 17, ang kausap po dito ni Kristo ay si Maria Magdalena. At ang sabi nga po dito ni Jesus kay Maria Magdalena, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakaakyat sa Ama. Sa halip pumaroon ka, pansinin niyo pumaroon ka sa aking mga kapatid at sabihin mo na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama
aking Diyos at inyong Diyos. Ngayon, bakit sinabi ni Pastor Tomas, huwag mo akong hipuin, hindi pa ako nakakakit sa Ama? Hindi pa si Maria Magdalena ang kausap po dito. Actually, yung ginawa po ni Pastor Ted, ito po ay paggaya lamang sa style na ginawa ni Ventilasyon. Bakit po? Kasi po, sa pananaw ni Ventilasyon, yung mensahe, dahil si Tomas, kapatiran po nila, yung mensahe ni Jesus sa mga alagad niya, sa mga kapatiran, ito po ay mensahe din para kay Tomas. Ulitin ko po, sa pananaw ni Ventilasyon, yun pong mensahe ni Kristo, yung mensahe ni Kristo sa kanyang mga alagad, palibas ay kapatiran nila si Tomas, ito ay mensahe din para kay Tomas. Kaya po sinabi ni Pastor, Tomas, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakakit sa Ama. Actually, hindi lang yon. Pag tinuloy mo yung message ni Kristo, binabanggit niya na pumunta ka doon sa iyong mga kapatid sapagkat aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Yan po yung binitawang salita ni Ventilasyon na ginaya lang naman ni Pastor. Ang sabi po ni Ventilasyon, Tomas, yung Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Tanong, saan po sa talata ng 20:28 ng Juan, sinabi ni Kristo, nagkamali ka, Tomas? Ang nakalagay sa talata, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko, mali yun. Dahil ang sabi ni Kristo, Tomas, absente. Dahil ang sabi ni Kristo, Tomas, absente. Dahil ang sabi ni Kristo, Tomas, absente. Ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Kadyo, tanong, Mali yun. kailan sinabi at saan sinabi ni Kristo kay Tomas? Na Tomas, ang Diyos ko, yun din ang Diyos mo. Saan po sa talata yun? Wala. Absent nga eh. Wala. Absent nga eh. Wala. Absent nga eh. Walang sinabing ganon kay Tomas dahil absent. Walang sinabing ganon kay Tomas dahil absent. Walang sinabing ganon kay Tomas dahil absent. Yun po ay mababasa sa John 20 verse 17 na kung saan wala naman si Tomas doon. Siya nga nagsasabi, absent. Ano palusot ni Ventilasyon? Ano yung kanyang paliwanag? Hindi kasi na-pick up daw ni Tomas yung mensahe kasi wala siya. Ibig sabihin, yung mensahe na yon para sa kanilang lahat, maging kay Tomas. Hindi lang na-pick up kasi nga wala siya nung tagpong yon. In that sense, sinabi lang ni Pastor na, Tomas, huwag mo akong hipuin sapagkat hindi pa ako nakakakit sa Ama, sa halip pumaroon ka upang sabihin sa mga kapatid na aakyat ako sa aking Ama at inyong Ama, aking Diyos at inyong Diyos. Bakit? Sapagkat ikinonsider ni Pastor na yung mensahe ni Jesus kay Maria Magdalena, ito ay mensahe para po sa mga kapatiran, kasama po si Tomas. Napansin niyo po ba? Ganyan din po yung paliwanag ni Ventilasyon. Sa talatang Juan 20, talatang 17, iniugnay din o binanggit din ni Ventilasyon si Tomas. Pero wala doon, absent nga eh. Pero minention niya doon si Tomas. Ano po yung point? Bakit noong yung pastor namin ang gumawa ng ganong argument, pinuna nyo agad? Wala naman doon si Tomas, ba't sinabi? Samantalang nung si Ventilasyon, nagbanggit patungkol sa John 20 verse 17, wala si Tomas, binanggit niya si Tomas doon. Pag kami mali, pag sa inyo tama, hindi makakalusot sa amin yan. Ibig sabihin, bilang pagbubuod sa aking pong pahayag, isinaalang-alang lamang po ni Pastor si Tomas na yung mensahe kay Maria Magdalena ay message din sa pangkalahatan, kasama po si Tomas. Kung mali yung ginawa ni Pastor, dapat una yun sawayin si Ventilasyon, sapagkat si Ventilasyon ang unang gumawa ng ganyang style na pagpapaliwanag.